Magandang gabi mga kaistorya. At ngayon ay muling nagbabalik ang inyong Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayong gabi ay ating babasahin ang isang kwento ng babaeng OFW na pinilit ng mga kasamahang lalaki sa barko. Ito ay may pamagat na 5 lalaki ang gumalaw sa akin. Hindi ko akalaing sa likod ng pangarap kong maiahon sa hirap ang pamilya ko ay matatagpuan ko ang sarili kong ginugupo sa sakit na hindi nakikita sa balat kundi sa loob. Isang utility crew ako sa isang cargo vessel. Nasa edad na akong 26. Sanay sa hirap at lumaking may pangarap. Nang matanggap ako, sinabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Para kay mama, para sa mga kapatid ko. Chief, nagsimula siya sa mabait na pakikitungo. Siya ang una kong tinuring na kuya sa barko. Lagi niya akong kinakamusta. Tinutulungan sa mabibigat na gawain. At minsan, hinahatiran pa ng pagkain sa cabin. Isang gabi, nagyaya siyang magkape. Nagkukwentuhan kami tungkol sa pamilya, buhay sa Pilipinas, at kung gaano kahirap ang trabahong ito. Nang pauwi na ako sa cabin ko, inalok niya akong doon na matulog dahil delikado raw dumaan sa labas. Tiwala naman ako. Pero pagkasara ko ng pinto, iba ang anyo niya. Bigla niya akong sinandal sa pader. Hinalikan ako nang walang paalam. Tumutol ako. Sabi ko, "Chief, ayoko po." Pero lalo siyang naging agresibo. Hinubaran niya ako habang sinasabi, "Matagal ko na tong hinihintay. Wala ka nang kawala dito." Iyak ako ng iyak, nanginginig. Pero wala akong nagawa. Pinilit niya ako. Pagkatapos, para bang walang nangyari. Lumabas siyang parang walang sala. Ako, iniwan niyang basag, duguan, at tulala. Sunod-sunod na gabi ang katahimikan at sakit. Hindi lang doon natapos. Sa mga sumunod na linggo, kumalat na parang apoy ang tsismis. May iba pang lumapit. 1, 2, 3. Hindi ko na alam kung paanong nawala ang kakayahan kong tumutol. Hindi ako nagbigay ng pahintulot, pero tila wala silang pakialam. Sa storage room, sa may engine room, sa silid kung walang CCTV. Sa tuwing madilim, ako'y kanilang tinutuntun. 5 silang lahat, hindi 1, hindi 2, kundi 5. At lahat sila'y gumamit ng lakas, pananakot at pang-aabuso. Tahimik ang dagat sa gabi, pero sa loob ko'y may bagyong hindi matahimik. Naging mailap ang pagtulog. Tuwing isasara ko ang mga mata ko, naaalala ko ang mga kamay na pilit akong pinipilit. Ang mga matang walang awa, ang mga tinig na bumubulong ng banta, walang maniniwala sa'yo. At totoo nga, wala akong sinabihan. Sinubukan ko, pero sinabi ng isa kong kaibigan na crew, "Ay nako, baka kasi may gusto ka rin." Doon ko na lamang wala akong boses sa mundo ng mga lalaki sa barko. Isa lang akong katawan sa paningin nila. Pagdating sa huling port,
Hindi ako nagpaalam. Hindi ako ngumiti. Bitbit ko ang isang maleta at isang pusong punit-punit. Pero kahit ganoon, sinabi ko sa sarili ko, buhay pa rin ako. At kahit hindi nila ako pinakinggan noon, may araw na maririnig ang tinig ko.